Kumusta kayong lahat dyan, no, mga apo? At sa video natin ngayon ay gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kalunos-lunos na nangyayari sa tinaguriang pinakamahabang ilog sa sinaunang panahon. Ito ay ang Ilog Euphrates. Alam nyo bang ang mga residente sa mga rehiyon ng gitnang silangan ay natatakot at nababahala na tungkol sa nangyayari sa tubig sa Ilog Euphrates. Milyon-milyong mga Syrian at Iraqi ang napipilitang lisanin ang kanilang mga tahanan. Ayon sa mga lokal na otoridad, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Ilog Euphrates. Ayon sa mga residente doon, napansin nila nitong mga nagdaang araw na mabilis ang pagkatuyo ng Ilog Euphrates na para bang may humihigop. At napansin din nila na parang may naglabas na kemikal sa ilalim ng lupa, kaya biglang nagkulay pula ang tubig. Ang Ilog Euphrates ay nagtataglay ng mga makasaysayang pangyayari at lihim na lampas pa sa pangunawa ng tao. At ayon sa mga mananaliksik, may isang kakilakilabot na bagay na nangyayari sa ilog na ito. At sa bawat paglipas ng taon, ito ay nagiging mas mapanganib. At ayon pa sa mga mananaliksik, may mga kakaibang bagay ngayon ang natagpuan ang mga scientist na hindi nila kayang ipaliwanag. Maliban sa mga sinasabing artifact ng mga sinaunang sibilisasyon at ang sinasabing luwad na tablet na may nakaukit na cuneiform sa pagsusulat, ay meron pa silang natagpuang mga bagay na noon lang nila nakikita na hindi pa nila kayang ipaliwanag at patuloy pa nila itong iniimbestigahan. At may dalawang bagay na nagpamangha sa mga scientist na kanilang natuklasan. Una ay ang tablet. Ang mga tabletang ito ay naglalaman ng mga talaan ng transaksyong pangkalakalan, batas, literatura at iba pang aspeto ng pang-araw-araw na buhay noong sinaunang panahon. At pangalawa, isa sa mga pinakatanyag na natuklasan ay ang epiko ni Gilgamesh. Isang sinaunang panitikang epiko na naglalahad ng mga pakikipagsapalaran ng haring si Gilgamesh ng Uruk. Ang ibig sabihin ng epiko ni Gilgamesh ay isang sulat kamay na tula noong sinaunang panahon. Nakasulat doon ang pakikipagsapalaran at pakikipaglaban ng haring si Gilgamesh sa Uruk. Ang ibig sabihin ng Uruk ay ang bansang Iraq ngayon. Ngunit sa lahat ng kanilang mga nadiskubre ay hindi pa rin sila naniniwala na ang pagkatuyo ng Ilog Euphrates ay konektado sa Biblia. Hinding-hindi na mapipigilan ang pagkatuyo ng Ilog Euphrates dahil ito ay nakasulat na sa Biblia. Ito ay ang palatandaan na nalalapit na ang pagdating ng Antikristo. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 2, ang Ilog Euphrates ay isa sa mga ilog na dumadaloy sa hardin ng Eden. Ang tubig nito ay dumadaan sa lugar na nilikha ng Diyos bilang tahanan ni Adan at Eva, pati na rin ng lahat ng mga hayop na kanyang ginawa. At sa Genesis chapter 15, makikita natin na itinakda ng Diyos ang ilog na ito bilang isa sa mga hangganan ng lupang ipinangako na ipagkaloob ng Diyos sa mga inaapo ni Abraham. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Nang araw na iyon, nakikipagtipan ang Panginoon kay Abraham at sinabi, "Sa iyong mga inaapo ay ibinibigay ko ang lupaing ito
mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa dakilang ilog, ang ilog Euphrates. Ang ilog na ito ay nagmula pa sa teritoryo ng Turkey at dumadaloy ito sa Syria, sa Iraq at bago pa man nakarating sa Persian Gulf. Ang ilog Euphrates ay may habang 2,700 na kilometro at ito ang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig para sa milyon-milyong tao sa 3 bansang ito. Pero ngayon ay nanganganib na itong matuyo at kapag natuyo na ang ilog na ito, matutupad na ang nakasulat sa Biblia na mababasa natin sa Revelation chapter 16 verse 12 at ganito ang nakasulat. Ibinubuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Kapag tuluyang natuyo ang ilog Euphrates, matutupad na ang propesiya tungkol sa Armageddon. Ayon sa Biblia, ang mga hari ng silangan ay maglalakad sa tuyong lupa. Sila ay ang mga espiritong demonyo na gumagawa ng mga tanda at pumupunta sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila para sa labanan sa dakilang araw ng makapangyarihang Diyos. Sa madaling salita, kapag ganap nang natuyo ang ilog Euphrates, hihipa na ang trumpeta ng anghel at ang mga demonyong ikinulong ng Diyos ay papakawalan upang wasakin ang 3 bahagi ng sangkatauhan kasama na ang kanilang 200 milyong hukbo. Ganito ang ating mababasa sa Revelation chapter 9 verse 13 to 16. Hinipa ng pang-6 na anghel ang kanyang trumpeta. Narinig ko ang isang tinig mula sa 4 na sungay ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Sinabi niya sa pang-6 na anghel na may trumpeta, "Pakawalan mo ang 4 na anghel na iginapos sa malaking ilog ng Euphrates." At pinakawalan niya ang 4 na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang pumatay sa 3 bahagi ng mga tao. Ang bilang ng hukbong nangangabayo ay 200 milyon. Narinig ko ang bilang nila.